Ayan. Pinapakasin talaga. Blessed morning po sa bawat isa. Ay pagpapala ko sa ating Panginoon ay kailanman ay hindi ko talaga napupulang. Talaga hindi nahuhuli. Amen po ba? Amen. Bago po ako mag-start ay nais ko po magtanong muli. Sino naman po dito ang nakapunta sa laboratorio ng buhay? Medyo bago ha. Actually, nasa laboratory, nasa process po tayo ng analysis level sa ating buhay. Talagang, kumbaga, sa ating buhay ngayon, nagiging satisfied po ba tayo sa ating observation sa laboratory ng buhay? Ba? Kung minsan ba, naiinis tayo, naiinip, naghahabol. Ibig sabihin, naghahabol talaga tayo. Ganyan po kasi ang ating pupuntahan ngayon na pag-aaralan. Naghahabol sa resulta ng ating mga pagsisikap. Amen po ba? Amen. Bawat isa sa atin nandyan sa stage ko na yan. Ano man ang ating kalalagayan, mahirap ka man, katamtaman man, o mayaman man, still, naghahabol po palagi ang bawat isa sa atin. So, walang nakasagot kanina. Ngayon, ano ang ating nararamdaman kapag sa bandang huli? Doon sa paghahabol mo, nang hinayang ka. Diba? Masasagot mo natin mamaya. Naglaan ka pa naman ng effort, diba? Naglaan ka ng effort, naglaan ka ng oras. Tapos, ganun din lang. Anong pakiramdam, diba? Ano ang pakiramdam kapag tayo ay kumilos din na ang resulta ay sumuntok pa lang din sa hangin? Makatanong yan na minsan hindi natin yan alam. Saan tayo? Anong stage tayo? Diba? Naranasan na ba natin? Hinahabol natin, pero iniwanan ka? Wait. Ganyan yung patanong sila. Jeep ka lang, di ba? Naiiwan ka eh. Habol ka lang, habol o. Naiiwan ka. Ano pa kagamdam? Ang sakit, di ba? House ba? Naranasan niyo ba yan? Sino nakaranas doon? Sa jeep pa lang. Ito dati, madalas yan. Madalas ko kung nakakatasan yan. Diba? Sorry ha, medyo mapanakit yung ating sinasabi ngayon. Pero, tignan natin. Kasi, pinukuha ko lang po yung atensyon. Gusto ko kung, mas lalo samahan nyo mo na itindihin kung ano ang buhay na sinaliksik ni Solomon na dati nang nangyari pa. Dati na po itong nangyayari. Sa sobrang paghahabol kasi natin, minsan, naiiwan tayo at iniiwanan tayo. So ngayon, kaya ang title natin ngayon ay JC after the So ngayon, lagi tayong mahabol sa hangin. Di ba? Kaya, yan yung walang hanggang paghahabol ni Solomon. Yung wisdom mo kasi yung Solomon nagtayo, talagang ginamit niya lahat ng resources niya. Lahat ng kalaman niya. Kasi nga siya lang po ang binigyan ng Diyos ng talino ng simula noon sa mga susunod pa. Wala nang ibang makakahigit sa talino na binigay ng Diyos sa kanya. Siya lang po ang sinabitaan ng Panginoon na gano'n ng tulong na nagmumula sa ating Panginoon. So ngayon, makibukas po kayo. Samahan niyo ako na makibukas sa Ecclesiastes 1. Actually, karugtong po ito ng ating next year, last March 10. Last March 10 po ay akin na po ibahagi ang chapter ay verses 1 to 11. Ngayon, 12 to 18 na po tayo. So ngayon, kasi nung last month ay nagpunta kami sa Zambales. Ngayon, yung aking pamangkin, nabitawan niya yung balon. Ako, wala kang mukat-mukat, hinabol ko yung balon. Then siguro sa isang kilometro ng paghahabol ko yung balon. Kasi ang bilis talaga ng hangin. Sino talaga siya nahabol? Ganun na ganun ang itsura natin sa buhay. Ganun ba tayo? Ganun tayo? Ganun po ba tayo? Sino ganun ngayon? Hindi ko talaga nahabol eh. Ang bilis talaga. Sa dalampasigan po kasi, ay tama ba ako? Sa tabi ng dagat, ang hirap po talaga. Parang ganun ang buhay natin. Habol tayo ng habol, pero hindi natin talaga kayang
paghahabol, yung buhay. Yung buhay natin ngayon, parang ganun lang, hangin lang na dumadaan. Yun ang ating thinking ngayong umaga. Kasi ngayon, yung naranasan ko kasi that time ay talagang applicable din ngayon. Nararanasan din ko ngayon na nagaganap real time. Diba po? So ngayon, makita na ba natin yung Ecclesiastes, chapter 1, verse 12 to 18, nakita na ba natin? Ano sabi ni Dan? Diba? Ako ang mangangaral ay naging hari ng Israel. Siniyasat ko at pinag-aralan mabuti ang lahat ng bagay sa mundo. At nakita ko ang tao'y tinalaga ng Diyos sa matinding paghihirap. Take note of that, matinding paghihirap. Nasa Biblia na po yan. Kaya alam niyo po, yung nararanasan natin ngayon, hindi na po bago, nasa Biblia na po. Kaya akala natin, nagpapagal tayo ng gusto, ay nandyan na. Sinabi na ni Solomon, noon pa man. Kaya nga, matindi ha, take note doon sa matindi paghihirap. So, mabuti na lang po, Kristiyano tayo. Nakakaunawa na tayo. Nababatid na natin yung hirap na dulot po ng Panginoon sa atin. Mamaya intindi natin, bakit na sa matinding paghihirap tayo? Nakita ko ang lahat ng gawa ng tao sa mundo ito ay walang kabuluhan. Ito'y tulad ng paghahabol sa hangin. Sinabi ko kanina sa title ko po ay paghahabol sa hangin. Diba po? Hindi na maituwid ang baluktot at hindi na mabibilang ang wala. Sinabi ko sa aking sarili, ang karunungan ko ay higit sa sinundan kong mga hari ng Jerusalem. Alam ko kung ano ang tunay na karunungan at kaalaman. Pinag-aralan ko mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at ng kamangmangan, ng katalinuhan at ng kabaliwag, ngunit napatunayan ko ito rin ay tulad ng paghahabol sa hangin. Pangalawang beses nila ng sinabi. Habang lumalawak ang karunungan ay dumarami ang alalahanin. At habang dumarami ang nalalaman ay lalong tumilindi ang kapit-kapitan. So, huwag niyo naman po i-take yung words na yan. Gusto ko po nakakita natin na sa despite ng aming pinagdaraanan na maghihirap, gusto ko maliwanagan tayo. Ano man yung paghihirap na dinaranas natin, hindi yan tinutulong ng Diyos sa atin. Gusto ko po makita natin kung paano natin siya tignan as a light. Kung baga-bagaan lang ng buhay. Kahit nandun po tayo sa times ng paghihirap natin, sa times ng trials natin, sa times ng ating pinagdaraanan. Bawat isa sa atin may luha sa likod. Meron pinagdaraanan. Meron bigat na nararanasan. Amen po ba? Sino ang walang problema? So, yung sabihin, may problema kayo lahat, no? Anong problema yan? Kaya, kung gusto ko yung pinansan lagi, ha? Ayan siya. So, sa Hari Solomon, kung nakikita po natin yan, ang mga ngaral, ha? In search mode po si Solomon, ha? Si Solomon ay search mode. Ngayon, ano search mode natin ngayon? Ano ginagamit natin search mode? Google? Microsoft? Firefox? Search mode po si Solomon at tayo. Kaya nga sinabi nila, pinag-aralan ko, siniyasan ko, mabuti, nandiyan na po siya. Amen po ba? Amen. So ngayon, eto na tayo. Solomon search everything that is done. Ibig sabihin, everything that is done by God and man. Ayan po. Yan po kasi, nung si Solomon kasi, search mode kasi siya talaga dyan. Talagang, doon sa talino niya, ginamit niya. Nag-experiment po siya, nag-explore po siya by wisdom and philosophy. Amen? At meron siyang tanong in terms doon sa wisdom and philosophy. Ano yung mga yan? Okay? May mga tanong siya. Meron mga bang, bakit ang kalalakihan lang ang may decision making minsan? Nandun sa first mode yan. Bakit ang Diyos lamang ang nakapag-desisyon na kailangan hindi na tayo tanongin? Nandun din po sa first mode niya. Diba? Paano maayos ng isang tao o mga bagay para sa kanyang kapakinabangan? Nandun na rin. Kasi tayo lahat, puro kapakinabangan natin minsan lang ang iniisip natin eh. Diba?
Hindi na natin iisip yung iba. May sakit, di ba? Pero yung katotohanan, nangyayari yan. Dahil ko wala naman yung pagkain. Wala na akong kasaya sa susunod na araw. Wala na akong kasaya sa susunod na araw. Diba? Yung pinalalagyan ko ngayon ay hindi mo naman nararanasan eh. Ito yung ito natin. Bakit mamay? Ano tayo eh? Balik tayo eh. Pero yun ang sinaturo sa atin yung Solomon. Mamaya, tingnan pa natin. Ngayon, meron pa sa tanong, paano natin makitupad ang ating mga ninanais at paano masisiguro ang ating mga kinakailangan? Kasi nga, yun yung mga pangarap natin at security natin sa buhay. Paano natin makakamit at maalala? At maalala tayo. Diba? Tayo lilipas din kasi. Minsan, gumagawa tayo ng sarili natin may bulto. Sarili nating parang yung nilalagay sa monument, parang gano'n. Sabi, gumagawa din tayo ng gano'n. Kaso nga lang, problema mo, may malalaman nyo. Ngayon, una po kasi, si Solomon kasi that time, yung ginamitan niya kasi talaga ng wisdom yung kanyang paglalakbay. Gumamit siya ng wisdom. At inisip niya na kung makakamit po ang sapat na knowledge, ay nandun, magbibigay niya. Parang magiging sapat doon sa kanyang sarili. Pinangarap niya na doon sa pamamagitan ng wisdom ko ay magiging sapat pala. Kaya kayong sapatan yung aking wisdom yung mga pangangailangan ko. Guess po ba natin? Nakuha po ba natin? Makakasakit po ba tayo? Itinalaga din po ni Solomon ang kanyang sarili to research and exploration sa pagdanugan po. Nagdanugan talaga siya. Tinalaga din ni Solomon ang kanyang sarili sa pagluluklok. Yun sa pagbabawas. Nandun. Lahat in-search talaga siya. Lahat talaga ay inaral niya. So ngayon, kung nasa search mode si Solomon, yung paghabol sa karunungan, sa verse 13 to 15, nandiyan na tayo. Di ba, siniyasat niya at pinag-aralang mabuti. Kasi nga po, sa lahat po ng tanong ni Solomon ay puro isa doon sa kanyang pinaka-aasam-asam, tayo which is tayo, ilagay natin din sa sarili natin. Kasi kalapit po doon, yung re-revert niya, yung kalapit doon sa pleasures of life. Nandun din po siya. At yan ang ating titignan din. Ano yan? Yung pleasures of life ay ibig sabihin na niya sa Latin, literally po yan, ay summum bonum. Ano po yan? Si Haring Solomon, di ba? Ito yung mga sumunod, kasi sa totoo lang, yung first search niya ay yung nature of laws. Yung pinag-aralan natin last time, ay nature of laws. Yung mga sa kapaligiran, sa nature, tungkol sa nature. Ngayon, yung search code niya ngayon ay doon sa wisdom and philosophy. Ibig sabihin, kasama yung summum bonum na yan, ito daw po yung experiment ni Solomon. Ano ba ang advantage kasi ng wisdom and philosophy sa atin? Ano ba yan? Which is, sa mga estudyante, ito yun. Ano po ito? Ganito ang nangyayari, lalo sa mga estudyante. Isa yan yung summum bonum. Pero titignan natin. Ang wisdom po kasi, siyempre, ang philosophy, yung philosophy, tinatawag po yan na nature of knowledge. Yan yung mga estudyante natin. Kung ano yung mga pinag-aaralan natin sa academic, diba? Papunta sa academic, sa discipline, nandun po lahat. At ito ngayon ang sinners ni Solomon. Ibig sabihin niya, yung Latin expression po yan, yung point of view kasi ng summum bonum daw po, ay yun yung belief nito. Kumbaga, it will display po. Yung aim natin, dapat po consistently pursued. Di ba? Yung estudyante, tayo. Consistently tayo nagtatrabaho. Mukasa tayo araw-araw sa school, sa trabaho. Ayan din po yun. Kasi nga gusto natin makamit yung pleasures of life. Amen po ba? Gusto natin nakuha yun. Kaso nga lang, ano daw, dapat consistently.
bunong-bunong yan, yan ang ibig sabihin niya. The greatest and highest in life. Sinerge po ni Solomon yan. Nananap kasi ni Solomon yung, ano yan, highest good in life. Which is yan ang ating, laging gustong mangyari sa atin. Pero sabi nga, dapat daw po, ang mangyari sa atin, ito. Once na sinerge natin yung greatest and highest good in life, dapat yan, associated siya. And leading to a righteous life in communion with God. Hinahanap man natin yung greatest and highest and good in life, dapat sabayan po natin ng righteous life in communion of God. Pero alam niyo po, anong nangyari dyan? Kahit na sinerge na yan, yung dalawang yan, ang nakakalungkot po, Solomon's experiment is big. Bakit? Why? Bakit kaya siya nag-fail? Bakit nag-fail ang kanyang search mo? Ito ang problema natin sa buhay. Di ba? Sa kanyang pag-aaral daw, si Solomon po that time, ay talaga nadismaya siya. Sobra siyang nadismaya kasi nasa kanya lahat ng pleasures of life. Nagawa niya kasi nagkaroon nga siya ng sarili mong asawa. Diba? Isang sarili mong asawa. Sa ibig sabihin lang mo, lahat ng ginusto niya, ay makuha niya. Doon na lang natin ihalimbawa, yung buhay. Diba? Sa kanyang pag-aaral, impact ko kasi daw, sa kanyang pagiging failed, naging unhappy business na rin sa kanya. So, kaibigan kapatid, huwag po tayo maging katulad ng gano'n na madidismaya lang tayo sa bandang huli. Ano man yung ating pagsisikap, tama lang, makaraos ka lang. Napuntahan mo lang yung gusto mo, pero hindi sa nagmamadali. Diba? Ang sarap lang kung siguro noon, kasi kaya tayo nagpipilit tayo, sobrang natin pinagpipilitan yung ating sarili, hindi naman natin kaya. Diba? Saan? May pera ka nga, malungkot ka naman. Unhappy business sa Solomon. Pakuha na lahat. Di ba po? Kasi nga, pinahintulot po ni Lord din yan kay Solomon na at i-search niya yan para lang at least mayroon tayong may tulong sa atin ngayon. Pinahintulot po sa atin na yung business na yan, sinaliksik din niya kung ano yung meaning of life. Ayun po ang nangyari. Failed pa rin siya. Ngayon, tignan natin. Yung sobrang pakipakasubsub mo sa pag-aaral, pero wala namang meaning of life, ay unhappy ka. Unhappy talaga, hindi ka masaya. Hindi ka talaga magiging masaya. Makuha mo man pero sa ka. Amen? Pero hindi po natin sinasabi na, ito tamang naman isipin ng mga estudyante mga pinasasabi ito ni Brother Rudy, kailangan ko mag-aral Pero sabi kasi ni Solomon, yung intellectual pursuit natin, yung paghahabol natin ng karunungan, gaganap yan, oo, as important role in life, pero samahan nga natin ng communion with God. Kung wala po yun, hindi ka magiging masaya. Unhappy po tayo. Sobrang pagpapakasubsub mo, hindi natin, sabi nga, hindi siya, meron puwang doon sa puso natin minsan na hindi siya nasolusyonan ng business, ng paghahanap natin ng pleasures of life. Nag-gets po ba natin? Yung business of pleasures of life, hindi yan kayang solusyonan na kahit ano. Buti nga po. Pero ang sabi ni kasi nga, di ba, ang nangyari kasi dyan, kaya siya na-fail because he was not sufficiently wise to know and powerful to execute what was right. Kasi ang Diyos lang po ang makakagawa niya. Di ba? Yung know and powerful to execute what was right, ang Diyos lang po yan ang makakagawa. Hindi po sa atin. Huwag po natin siyang i-take as sa atin. Amen. Kasi pag tinitake mo yan, napapagod ka. Malulungkot ka. Amen po ba? Amen. Siya ba seryoso? Nagigits kasi natin kasi yung buhay natin nito actual po, real time ito na nangyayari. Pero sinulat na ni Solomon. Kaya, sa susunod, basahin natin ang Ecclesiastes ng mga naral. Tingnan ninyo ito. Andun yung, ito kasi parang summary na ng buhay.
Sama rin na po ng buhay ni Solomon, yung Ecclesiastes. Diary niya yan kung tutusin. Tingnan niyo po. Kung paano natin siya, intindihin pa. Sabi nga dyan, kung hindi ka na nagiging masaya, dapat daw po, ang turo po ni Solomon, when you search mode in pleasures of life, dapat siya, place is at the feet of Christ. Isama natin. Kristo sa buhay natin. Huwag po natin i-take yun. Dahil hindi magiging boring po. Boring nga. Sabi nga nila, boring ang magiging Kristiyan. Hindi pa nakasarap. Amen po ba? Amen. Sinong di boring sa Kristiyano? Amen. Ay, wala nang taas ng kamay. Uy, boring talaga sila. Yung lahat ang hindi na taas, boring talaga. Diba? Masaya po. Kaya ang kinata, di ba? Ang buhay ng Kristiyano ay Masaya tunay. minensing sa atin, kaya sa pangin. Huwag natin, ilike natin yung buhay natin. Maski dumadaan tayo sa pagsubok, maski dumadaan tayo, iiyak-iyak. Alam nyo, yung pagiging maiyakin, alam nyo, parang kasi mabilis din ako iyak eh. Iyakin din ako tutusin. Pero syempre, pag-pray ka lang, masambit mo lang yung salita na di ba? Andun tayo eh. Nararanasan natin yun. Yun yung buhay ng Kristiyano sa totoo lang. Kasi nga, mayroon ka, you are in the feet of Christ. Amen po ba? Hindi natin kasi na, it should not, pag once na nag-search tayo, it should not end in itself natin. Huwag natin siya, dapat, when we search the pleasures of life, dapat makakapagbigay po ng glory sa Panginoon. Ganun po ba tayo? Ilagay natin sa Panginoon, isama natin ang ating Panginoon. Kasi napakasarap niya kasama ang Panginoon. Kasi kala mo yun, minsan nga hindi mo kaya. Yung gagawin mo, parang suntok sa hangin na lang. Ganun ka, pero alam mo kung nakaangkla ka sa Panginoon, nakakapit ka sa Panginoon, alam mo, binuhat ka na ng Panginoon. Natapos mo na pala, kaka-office mo na pala. Kita-kita mo yan dito sa church natin eh. Paano? Nagawa mo na pala, andun na pala ako. Pero sana, lumaki yung ulo natin, ha? Yun ang danger ko dyan. Pag lumalaki yung ulo natin, naku, pagkalaki ko ang ulo natin, it will lead dapat to glorify para sa Panginoon. Kailangan po natin na ma-acknowledge po ang ating Elohim. Sino po ang Elohim? Our God. Dapat lagi natin yan i-acknowledge to glorify our Elohim, our God, as the covenant keeping. Kasi siya po lang yung covenant niya kasi yan, basta sinabi niya, pagpapalain kita, ganun ang Diyos po natin. Diba? Amen po ba? Amen. Parang hindi kayo tagpuin. Amen po ba? Amen. Pagpapalain ka ng Panginoon, pagpapalain ka po talaga. Amen po ba? Amen. Ito po dapat yung sagot natin ay talagang Amen. Kasi yun po ang gusto ni Lord. Ang pinin natin, i-claim po natin. Kala nyo, hindi sumikilos ang Panginoon? Kumikilos po siya. Our God nga is a covenant keeping. Hindi ko nagbabago yung kanyang pangako sa atin. Ang kanyang redeeming grace, hindi ko nagbabago. Amen po ba? Ating mouse. So ngayon, di ba sabi kanina, because he was not sufficiently wise to know and powerful to execute what is right, ano pang nangyari? Pero talaga eh. Di ba? So ngayon, yung exploration ng yan, sabi nga, yung exploration ni Solomon, this exploration is an evil task or heavy burden. Bakit? Bakit ganyan? Kasi nga po, alam mo po ba, ang lalim pa niyan, saan ito naghugot yan? Sa Genesis pa. Yung evil task or a heavy burden, alam mo, bakit sa nagmula yan? Kasi nga, tayo as tao is a sons of man. Ito intindihin po natin na kasi dito po talaga nagmula ang aming verse. Ang aking buhay na pinalalagyan ngayon. Kung ano sinasabi ko ngayon, it's a verse. Ganito po kasi gusto, intindihin kasi na, ano na to, huwag niyo i-take as i-take natin, ganun pala. Sana makita natin dun sa other side na,
Ganun ang tinuturo ng ating Panginoon sa atin. Tignan natin. Alam ba natin ang patunay ng exploration na bakit evil task at or heavy burden? Kasi nga, nung time po ni Adam, makibukas mo tayo sa Genesis 3. Tingnan nyo. Saan makita nyo? Genesis 3, 5 and 6. Tingnan nyo. Sinabi ng Diyos, dahil alam niya, kapag kumain kayo ng bunga yun, mabubuksan ang mga isip ninyo. At magiging katulad niya kayo na nakakalam na kung ano ang mabuti at masama. So, ibig sabihin yung exploration ni Solomon doon sa wisdom and philosophy ay dito. Makakaalam kung ano ang mabuti at masama. Nang pinagbasdan ng babae, dun sa verse 16 na nyo nang pinagbasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin. Yan yung mga pleasures of life natin. Sana yung masarap na, hindi ka magiging masaya. Dahil sa pagnanais siyang maging marunong, tumikas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ng ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. So kung ating babalikan, ang task na binigay ng Diyos, di ba kanina, napakahirap, sabi kanina sa verse 13, napakahirap sa matinding paghihirap tayo. Ito yun. Doon sa verse 13 ng mga ngaral. Ito isa sa tingnan nyo. Binigyan niya tayo ng matinding paghihirap. Ito na yun. Kung ating babalikan, ang task na binigay ng Diyos kay Adam ay sadyang napakahirap. Solomon realized that the task given to Adam was heavy. Kaya heavy and burden. Bakit? Kasi bakit? Bakit tayo under curse? Bakit? Kasi heavy burden. Under curse tayo, sinumpa tayo ng Panginoon. Bakit? Sinumpa. Di ba, nung tinukso siya ng ahas, ito yung nangyari yan. Tingnan niyo sa Genesis 3:14. Anong nangyari? Genesis 3:14. Nung natukso si Eve doon sa ahas, ito nangyari kasi kaya tayo nagkaroon ng heavy burden eh. Di ba po? At sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa, may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok gabang. Ibig sabihin ng ahas, alikabok lang pagkain niya. So, sa verse 17, tingnan niyo, ano tayo? Kasi kan sa ahas lang yung sumpa na yan, the first, yung heavy burden. Ito naman, sa verse 17, tingnan niyo po, ng Genesis 3. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, sa mga mister dahil nakinig ka sa iyong asawa, sa Genesis 3:17, tingnan niyo po, para ano lang, nang iyong kainin ang pinagbawal kong bunga, dahil dito ay sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magbubula. Ayan ang heavy burden natin pinagdala. Kaya ang sinabi ni Solomon, clear tayo, clear pa rin kasi nasumpa na eh. Pero kumayatin natin, paano? Bakit tayo nagdaranas? Gusto natin, gets ko ba natin yung ating nagdaranas ngayon? Buhat ko ba natin? Bakit tayo nahihirapan? Kasi yan po yun. Pero ngayon, kung Kristiyano ka at na-acknowledge mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo, magiging light po yan. Kasi ano tayo, umaasa tayo, yung faith natin na kay Lord, na kay Jesus, dapat yun po ang ating intindihin. Kasi nga, hirap naman ang po ano. Ako na lang ba lagi ang bibigyan ng problema? Parang sinakluban na ako ng mundo. Diba? Ganun? Hindi ka na nagpapakita sa church. Hindi ka na ma-attend ng Bible study. Hindi lalo kang masasakluban ng mundo. Ganyan. Kasi hindi tayo naghahanap. Kasi nga, talaga po, heavy burden ang binigay ng Panginoon sa atin. Pero dahil nga sa pagsusumikap natin maka-attend ng bahay panambahan, ng ating pananambahan, ng mga Bible studies, ng mga activities, alam mo, malalait ang buhay natin. Sikapin po natin yan kasi nga, kung hindi natin ginagawa yun, yung Sunday lang po tayo, ay ito po. Lolo-bat talaga tayo. Kahit na marami kang alam, matalino man, sabihin mo matalino ka, malulubat ka. Pag hindi ka, nagbabad sa salita ng Panginoon. Hindi nagbabad tayo. Kasi ang mundo, first name. Ano pa, saan pa tayo pupunta? Sinong paano po ang mundo? Nawawala talaga. Even tayo, ay lilipas. Sabi nga,
Napakahirap po. So ngayon, di ba, kung sino, marami pa yan eh. Dun sa tungkol sa curse, sa Genesis 5:29, 8:29, 12:3, nandun yung curse about curse. Pero ngayon, yung all deeds he saw was futility. Ano ibig sabihin ng futility? Yung lahat ng mga gawa natin na nakita ni Solomon ay walang kabuluhan. Kaya na po, sinasabi na ng Panginoon yan. Sinabi na ni Solomon. Kasi nangyari na eh. Nagawa na niya nga eh. In-explore niya na. Di ba po? Kaya nga, makuha mo man what is under the sun. Ito yun, kanina na pag-aralan natin last time. What is under the sun, maging knowledgeable ka man, sa sciences, sa philosophy, sa history, sa fine arts, sa literature, religion. Pero importante religion ha. Psychology, ethics, language. Ako naman lahat yan, naging matalino ka man lahat ng academics. Ay wala kang kabuluhan. Naintindihan mo ba natin? Nag-gets mo ba natin? Wala, hindi mo kasi, bakit kasi sinabi niya walang kabuluhan? Ano? Bakit niya sinabi niyan? Kasi nga, di ba, tayo, nagsisikap. Ang sabi niya lang, kaya walang kabuluhan kasi hindi mo rin kasi literal na makikita ang mga gawa mo. Once na namatay tayo, makikita pa ba natin yung mga achievement natin? Di ba, hindi? History repeat itself. Sabi niya, walang makakapagtatag ng gawa ng kanyang mga kamay kasi nga, ang makakapagbibigay ng pagkilala sa iyo, sino ang magbibigay ng pagkilala sa iyo? Yung mga bayani. Kung namatay si Rizal, kaya niya bang ilagay yung sarili niya doon sa, sa luneta? Sino nag-acknowledge sa kanya? Tao. Ganun po ang buhay natin. Akala natin hindi na, walang yung mga nagawa natin, walang kabuluhan, sinabi ni Solomon. Kaya nga, magsikap man tayo, pero ilagay natin yan sa community of God para at least, alam natin yung eternal security natin, yung eternal na buhay natin, ay nasa atin. Magsikap man tayo, pero ilagay ko natin with God, with communion with God. Kasi walang sino man ang mabubuhay pagpakailanman. Di ba? Lahat ng tatamasahin mo, wala. Yung pinaghirapan mo ngayon, sino mag-benefit doon? Magulang ka, anak ka. Nagpapakailan ka, magulang ka. Ang mag-benefit doon, anak mo. Ano na yun? Gusto natin yun, oo, siyempre. Na hindi na maghirap yung Panginoon, ay yung mga anak natin. Pero ano? Anong dapat? Paano natin siya i-utilize yung buhay natin ngayon? Ano, di ba? Ang ganda ng puro talaga. Paano natin ngayon? Oo, kailangan eh. Hindi na maghirap. Gagawin ko to para sa anak ko, para sa kinabukasan ko, sa kinabukasan ng mga anak ko. Sila rin yung nakinabang. Ilagay natin. Ngayon, marirealize natin ang buhay natin ngayon. Ano ba? Ano ang natin ngayon? Hindi ko masama hindi ko po sinasabing masama na magpaka-sub-sub tayo sa mga paghihirap. Wala pong yan. Wala pong problema. Pero, sabi nga, humahabol ka pa rin sa akin. Sabi nga, you can contain it. Diba? Hindi ko rin mahuhuli. Kung ano yung, kasi lahat ng pleasure, di ba sabi nga, sabi nga, pwede tayo magkaroon ng hangin sa ulo. Sabi nga, di ba? Yung iba, sobra naman, ganito kasi nangyayari. Yung iba, yung iba, sasabihin niyan, hangin na nga lang natitira sa akin, titigirin mo pa eh. Diba? Ganun minsan yung logic ng buhat ng tao. Hangin na nga lang naiiwan. Diba? Sabi pa nga sa kanta. Diba? Mangangarap ka na lang ba? Kung magiging katotohanan. Diba? Andun po tayo, di ba? Mangangarap. Ayaw mo lang tayo. Diba? Mangangarap ka na lang kung magiging katotohanan yung buhay ko natin. Okay. Ang title yan, mahal naman kita. Di ba, ma?
Ano lang, parang bantay ka niya, mahal na lang kita. Kaya, tignan natin. Kung tayo, mangarap lang na anong nangyari kayo sa lugar? Totoo lang. Ano, talaga siya. Ang galing sabi ko, Lord, thank you. Sa pagtutulong ka ng galing sa amin. Napakabuti ng salita. Diba? Yes po ba natin? Gusto niyo ba ba? Masyado na pa mahaba. Pero, tingnan natin ha. Sabi nga, di ba, ang buhay ay laging baluktot sa verse 15. Tingnan nyo. Ang buhay ay laging baluktot dahil sa sumpa. Hindi na ito may tutuwid. Diba? Tingnan nyo sa verse 15. Makikita niyo yan. Ang tao ay mawawala at lumilipas. Sabi nga kanina. Ang kapulungan natin ay napakalaki at na hindi na masusukat. Napakalaki na kapulungan natin. Alam tayo, kulang talaga tayo. Lalo, sabi nga, we are the guilties of France sa harapan ng Panginoon. Basahan lang po tayo kung sa harapan ng Panginoon. Dahil mahal tayo sa ating Diyos. Nananatili tayo ng kami. Ano man yung ating mga pinagdaraanan. Diba? Pero dapat, sabi nga po, diplomas didn't give him what he was seeking. Pero mga, yung diplomas natin, mga diploma natin man, didn't give what he was seeking. Yan ang ano ni Solomon. Kasi nakuha niya lahat eh. Sobra pong na-postrate si Solomon dahil yung learning po natin, academically, doesn't solve all the puzzles of life. Gets ba natin? Hindi na solve. Hindi na niya na-solve. Hindi na-solve ng kanyang mga wisdom. Ang puzzles of life. Ang tao ay maaaring lumipad sa buwan. Diba? Tayo, may nakalipad na sa buwan, di ba? Yung mga spaceship, yung US, diba? Ay, nakalipad na. Pero alam niyo bakit? Ang tao, nakalipad na sa buwan. Pero sabi, alam niyo yung bee, yung bubuyog, yung hindi po yan salungat sa aerodynamics, sa pinag-aaralan ng mga dun sa aircraft. Ang kulit, di ba? Nakakalipad yung bee. Pero, talaga, hindi mo talaga, pagkumparahin mo yung bubuyog na lumilipad, pero yung buwan na nakalipad na rocket na spaceship, lahat yun, salungat dun sa paglipad ng rocket sa kalumbi. Hindi na ninyo. Ganon ang buhay natin. Saan naman tayo? Pero, ano talaga? Natulasan ng scientifico ang mga lihim ng atom. Ngunit hindi na magagamit. Tingnan niyo pa. Ito pa. Yung lihim ng atom daw. Pero yung kidlat, di ba, napakalaki. Kung kuryente yun, pag na-contain, sino makakakontain yung kidlat? Wala. Bigla na lang napaparang. Ganun din daw po yun. Hindi natin makakontain. Hindi natin siya ma-imbak as power na magagamit natin. Ganun din daw po yung wisdom. So, wala. Ang mga sakit na tulad ng polio at tuberculosis, di ba? Ay kontrolado na. Ngunit ang karaniwang sipon at sagnat ay hindi nasusupin. Nagiging tayo doon. Diba? Hindi na mawala. Hindi alam na. Sino, hindi na mapalimutan na po. Hindi na mawala eh. Hindi na po. Stephen? Ganun ang wisdom lang. Pero ang Diyos ang makakasupil doon. Wisdom and philosophy ay generally leads a person to a pessimistic view of life. Ano ba yung pessimistic? Kumbaga, patay sa pag-asa. Amen? Pero, ito mga kaibigan at kasi nga, yung mga kabiguan lang daw yan at kahirapan ng buhay. Tayo po, as a man, ultimately po, man can never learn the really important thing. Hindi tayo natuto eh. Hindi na tayo natuto sa totoo lang. We cannot know God fully through wisdom and philosophy. Sana nyo makukuha niyo sa wisdom and philosophy ang Panginoon. Hindi. Yun po ang ginagawa ni Solomon dito. But praise God. Ito But praise God. Our God comes only through His revelation of God. Through His Word. Sa kanyang salita pa rin natin sa mga anak, yung kasiyahan, yung mga
karunungan na dulong galing, the divine wisdom, yun ang kailangan natin. Hindi ko yung wisdom na makamundo lang. Amen po ba? Education cannot solve the problems of life. Pero hindi ko po inaano ang mga teachers, ha? Baka sila ang mga, ano natin, Nobel professions natin. The Nobel professions na nagsisikap na turuan ng ating mga ano. Pero, education cannot solve the problems of life. Diba? Psychologists and psychological opinion. Ito yung problema natin ngayon eh. Yung mga psychological opinion can explain and solve the problems of life sometimes. Pero kaya po, pero hindi, yes, nakakasagot ang mga psychologists natin doon sa problema ng buhay natin. Pero yan ay panandalian lang. Sugar coating lang ang kaya ibigay ng mga psychologists. Ng mga psychological ano natin, course. Sugar coating lang po. Yes, saan sila po ng idea? Sasabihin mo rin naman eh. Diba? Anong kalagayan niyan? Anong history niyan? Doon din kukuha ang psychologist. Ng kanyang ipapayo. Wala. It's futility. Walang kabuluhan. Pero sasabihin ko ng Diyos sa atin, hindi yan ang biblical solution. Sabi ito ang biblical solution. May biblical solution. Only the Word of God. Amen po ba? Only the Word of God contains the answers to the problems of life. Kaya magpas tayo, magbabad tayo sa Panginoon. Sogsog mo na. Bigay mo na yung todo. Bigay natin. Ako, kulang pa ako. Sa totoo lang. Gusto ko kasi matuto tayo, lumalim. Lagyan natin yung buhay natin mo. Tingnan niyo po ang resulta. Nahirapan ka, pero kinabukasan, matayo ka na parang walang nangyari sa pinamagahan. Subukan niyo po, it's a challenge sa atin. Kahit anong edad, tingnan niyo po, ang turo ng buhay, hindi po basta-basta. Alam niyo, nabubuhay lang tayo dito, mamamatay, hindi. May purpose tayo, kaya tayo nandito. Ano mo yung pinagdaraanan mo, kaibigan kapatid? Ilagay mo yan sa paanong Diyos. Amen. Hindi natin kakayanin eh. Itong turo ni Solomon. Solomon discovered wisdom and philosophy, but did not provide the answer of the problems of life. Hindi niya na-provide. Sinaliksik nila na. Kailangan po natin magkaroon ng new nature. Kasi yung new nature natin, kung babae ka lang, ay wala kang magagawa. Kahit may kare-kare ka dyan na bata, pumunta ka sa church. Challenge. Kahit napagod ka, humabot ka sa Bible study. Galing ka sa Word, humabot ka sa Bible study. Ewan ko kung yun yung pagbabago. Ang buhay natin. Makukontento na kasi tayo eh. Kung magkaya tayo, makukontento kasi tayo. Kasi ang Diyos po ang nagtutulog. Hindi natin kailangan magpakapagod. Ito turo ni Solomon sa atin. Pero, pakapagod tayo. Pero sabi niya, ano eh, kaya if we born in test, you are in test. Pag hindi ka nagsisikap na saliksikin, aralin, lumalim, salita ng Panginoon, you are in test. Pero kaya nga sabi yan, if we born in spirit, you are in spirit. Sabi yan sa John 3:6. Sikapin natin na ating panagsirin na talaga na kapit tayo. Mahirapan kasi tayo eh. Pagbuhay natin. Amen po ba? Sorry nagiging emotional tayo kasi na yun ang buhay natin eh. Yung realidad ng buhay natin. Ano ka ba? Sino ka ba? Pangulo nga nagkakaproblema eh. Sa West Philippines, nasusolusyonan ba? Oo. Panandalian. Pangulo nagkakaproblema, Pangulo na yun, Reyes. Eh tayo pa kaya? Kaya nga, ano kung sabi ni Solomon kasi, verse 16. Ito naging ano ba, sabi mayabang si Solomon eh. Tayo mayabang eh.
Diba? Sinabi ko sa akin sarili, mas marunong ako kaysa sa lahat ng naging hari sa iyo sabihin. Marami ako alam. Ay, marami alam, di ba? Listen, ganyan ako eh. Alam mo na yan. Yan ang nangyayari sa atin. Sabi nga, di ba, ito po, ganito po, meron kasing, meron ako nabasa sa, mamaya. Nagkaroon po kasi ng arrogance si Solomon dyan. Arrogance is kayabangan. Sasabihin kasi natin, minsan ganito tayo, mas wise ako sa kanya, mas magaling ako sa kanya. Pero sabi sa 1 Corinthians 8:1, now, ngayon, ipapalawanan ko naman sa inyo ang tungkol sa mga pagkain inandog sa mga Diyos-Diyosan. Alam natin, may kaalaman tayong lahat. Sabi sa 1 Corinthians 8:1 yan, alam natin may kaalaman tayong lahat. Oo, gaya ng sabi ng iba. Ang kaalaman ito ay nagtutulak sa tao na maging mataas. So yung wisdom natin, take note, pakaingatan po natin na huwag tayo humantong sa maging mataas. Subalit, ang pag-ibig ay nakakapagmatatag. Minsan po kasi ay, madalas, sinasabi natin na mas feeling natin, a little bit smarter tayo talaga sa iba. Totoo. Mas better tayo. Feeling lang natin yan. Feeling natin, located tayo na sobra. Diba? Sabi nga kanina, it will not solve all the problems of life. Mayabang pala ko, pero hindi yan makakasolve ng problema mo sa buhay. Mayabang tayo. Totoo. Pero important, remember ko, yung education natin ay nakabase po sa, remember to yung education na kasi niya na nakabase sa experience. Bakit ko nasabi yun? Nakabase po sa experience yan ha. Kasi wala naman pag-aaralan, walang may susulat sa libro kung walang may experience. Lahat ang nakasulat doon sa libro, based din sa experience. Di ba? Hindi may susulat yun eh. Paano may susulat yun eh? Wala kang napatunayan na analysis, wala eh. Di ba? Saan mo nagaling yun? Di ba? Sa verse 17, ito na tayo. Kasi nga, doon sa experience na yon, dapat kasi, kung yung experience natin is not based on the Word of God, yun po ay wrong. Sincerely wrong. Tama ni Bishop. Sincerely wrong tayo. Kapag yung experience natin is not based on the Word of God. Diba? Ang kailangan natin, once we absorb, ito kaibigan, ang kailangan natin, once we absorb the wisdom and take that absorb the wisdom and correct philosophy of life, then, ang dapat ang kailangan natin, apply your knowledge na tama. Tama na practical sa ating battles of life, everyday affairs of life, and make a sound judgment. Dapat lagi. Sound judgment ba tayo? Pumusga sa ating mga kaibigan? Sound judgment ba tayo lagi? Mapamusga ka ba? Ano pamusga yan? Anong klase? Mabuti ba yan? Anong masama? Ingat po tayo doon. Kasi yan ang tinuturo sa ating wisdom. Sa intellectual ng buhay, alam ng Diyos eh. Kasi nga, even paningin natin ay pwede tayong magkasala. Sabi sa verse 17, ang sabi niya, pinag-aralan kong mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at kamangmangan. Pero nakita kong wala rin isang kabuluhan para kang mahabol sa hangin. So dito po, naalala ni Solomon on how he disciplined himself to acquire wisdom. Diba? Inaral niya ang kabuluhan at ang kahalangan. Kumbaga po, siniyasat po niya ang mga yung extreme suktulan na human behavior ng buhay. Tayo, inaral niya na yan. Yung kabaliwan at kahangalan. Pero ang malungkot na conclusion niya, ito rin naman. It was grasping for the wind. Para lang siya, pinakamkam lang niya ng gusto. Makamkam lang siya sa hangin. Diba po? Kumbaga, sa iba, parang gusto mo sa tubig. Parang ganun lang, yung logic mo. May nabasa po tayo sa isang komentary. And I quote. Sabi niya, sabi po, ng isang mag-aaral na si Henry Martin, hindi po si Bishop Martin si Henry Martin, sabi niya, ito po ay isang estudyante, won na top honor sa Cambridge University.
Ang sabi niya, I was surprised to find I had grasped a shadow. It was a blessed disillusionment. Bakit niya nasabi yun? Yun, nasa Cambridge University siya, tapos ganun lang din yung conclusion niya. After niya makuha yung top honors sa Cambridge University, sabi ko, it was a blessed disillusionment. Ibig sabihin nun, na-disappoint lang siya. Naging top honors man siya, pero na-disappoint lang siya sa bandang huli. Yun yung kanyang achievement. Grabe, no? Pinasuna. Talagang, kung ating titignan yung buhay natin, meron pang isa. Ito rin ang sabi ni J.W. Jowett, sabi niya, and I quote po, ito ang pinakamagandang gawin natin. Once we discover the true, yung wisdom na yan, dapat ganito ang maging conversion natin sa buhay. Ito ba? Sabi ni J.W. Jowett, his eyes were now lifted from above scholastic education. Hindi niya, yung scholastic education, yung education prices niya, pero ang nakapag-satisfy daw ba, to the all-satisfying price of the high calling of God in Christ Jesus our Lord. Ibig sabihin po, kumbaga po, nakatuon na po yung kanyang paningin sa mas satisfying high calling, which is yung high calling through Jesus Christ. Doon siya na kontento. Ang sarap, di ba? Sana ganun tayo. Mas makontento tayo doon sa paanan ng Panginoon. Mas makontento tayo sa buhay na mayroon at the feet of Christ. Amen po ba? Ngayon, eto na. Last na po ito. Ano sabi dyan? Di ba? Nakuha natin lahat yan. Ano sabi? Sa verse 18 yan eh. Kung makikita natin yung verse 18, sabi niyan, kaya ano ba ang ating pagpapakabago dito sa bundok ito? Sabi ni Solomon, it was not worth the effort. That worth, hindi po worth it na magpaka-effort tayo, magpaka-subscribe tayo, magpakadulubhasa tayo. Mas satisfying pa rin po ang paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Sabi nga yan, the wiser you are, the more worries you have. Amen? Mas wise ka. Mas marami kang worries. Mas marami kang hindi. The more you know, the more it hurts. Ibig sabihin ng ignorance of bliss. Ano yung ibig sabihin ng ignorance of bliss? Ibig sabihin niyan, yung kamangmangan natin, minsan, nandun tayo sa level ng kamangmangan, ay, wala akong alam eh. Hindi ko alam yan. Alam ganon? Alam niyo yan, yung ignorance is bliss. Yung mangmang ka, hindi mo alam. Pero yan daw, yun yung, ano yan daw? Yan daw yung kaligayahan natin. Once na hindi natin alam, mas masaya ka pa. Yun mo ang ibig sabihin ng ignorance is bliss. Kaya, magpakadulubhasa ka, magpaka-runong ka, magpaka-wiser ka, maging ignorance is bliss is the best kind of option. Pero hindi ko alam yan. Hindi na siya magiging, hindi na mapabago yung isip mo. Diba? Ganun yun. Diba? Tingnan natin. And what you don't know won't hurt you. Ba't ka nga ba masasaktan? Kung hindi mo naman alam. Hindi mo naman alam. Amen po ba? Amen. Masarap na. Ganun po tayo. Ganun lang po dapat ilagay natin yung buhay natin. Amen? So, kaya po, tugarin ni Glory.